Tumaas ang boses ni Senador Ronald De La Rosa sa pagdinig kanina ng Senado. Ipinakontempt niya ang isang PIDEA agent at isang resource person kaugnay ng PIDEA leaks. Pero ang isa sa kanila, abay, nagpasalamat pa at nakapag-empake na rin pala. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Pinasakay mo siya kasi gusto mo. Mainit na naman ang tagpo sa ika-4 na pagdinig ng Senado tungkol sa PIDEA leaks. Nagkasagutan ng chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs na si Senator Ronald Bato de la Rosa at ang resource person na si Eric Picoy Santiago. Si Picoy ang naka-loudspeaker sa viral video na nagbabalang papatayin daw si Jonathan Morales dahil sa paglantad sa naunsyaming 2012 drug surveillance and operation umano laban kina Pangulong Bongbong Marcos, Maricel Soriano at iba pang personalidad. Pero pinanindigan ni Picoy na kathang-isip lang ang mga sinabi niya kay Morales sa viral video. Dito uminit ang ulo ni De La Rosa. Naniwala ka ba? Maniniwala yung tao sa'yo? Yung sa video na yon? Na mangloko ka lang? Depende po, sir, yan sa taong nakikinig, sir. Ang akin po... You are lying! Come again, sir? You are lying! Opinion niyan, sir. Sa akin po naman, totoo lang. Kasunod ng taasan ng boses, ipinakontempt na si Picoy. As chairman of this committee, I am going to cite you in contempt for lying. Any objection? Hearing none. I'm ready for that, You are sir. cited in contempt. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat po, sir. May dala na po akong bag, sir. Kunin mo na yung bag. Bukod kay Picoy, pinasight in contempt din si Morales dahil sa umano'y pagsisinungaling sa kanyang personal data sheet na isinumite niya sa PIDEA noong 2009. Sa naturang dokumento na certified true copy, itinanggi ni Morales na sinibak siya noong 1994 sa PNP service. Ayaw namang aminin ni Morales ang dokumento kahit sulat kamay niya na ito. You mean to say you are denying what is written here in the PDS? That you have signed it? Handwritten mo? Di ba? Sandali. Handwriting mo to. Hindi ko po alam, Your Honor. Morales, hindi mo alam kung handwritten mo yan o hindi? Your Honor, kaya nga po gusto ko pong makita yung original, Your Honor. Sa huli, ipinakita ang pirma ni Morales sa dokumento at inamin naman niyang ganun nga ang pirma niya noon. Pero bago na raw ang itsura ng pirma niya ngayon. Humarap din sa pagdinig ang dating Executive Secretary na si Paquito Ochoa Jr. Siya naman ang itinuturong pumigil sa drug surveillance and operation noong 2012. During your time as the Executive Secretary, did the information regarding the alleged involvement of Ms. Maricel Soriano and Bongbong Marcos and other high-profile cohorts reach your office? No, sir. Inamin din ni Ochoa na nakasama niya noon sa isang law firm si First Lady Liza Araneta Marcos. Kabilang sa inimbitahan sa pagdinig ang negosyanteng si James Kumar na sinasabing kinausap daw ni First Lady Liza para iparating kay Morales na huwag dumalo sa pagdinig ng Senado. Yun nga lang, nagkataong na-stroke si Kumar kaya hindi siya nakadalo. Sinubukan naman niyang mag-video call pero talagang masama ang timpla niya kaya ipatatawag na lang daw siya sa susunod na pagdinig. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.